Hi there mga kabibo. Alam niyo bang may dalawang pangunahing klase ng data na ginagamit sa quantitative research? Ito ay ang discrete data at ang continuous data. Ang tanong, ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ang discrete data ay tumutukoy sa mga bagay o sample sa research na mabibilang ng buo o paisa-isang piraso. Karaniwan itong na-express gamit ang isang buong numero at hindi po pwedeng sa decimal o portion lamang. Halimbawa, ilang estudyante ang nasa isang section o klase o kaya ilang aso ang binibenta o kaya naman ilang sasakyan ang nasa garahe. Take note na yung estudyante hindi po pwedeng kalahati. Yung aso naman na binibenta ay hindi po pwede ring kalahati at lalong-lalo naman yung sasakyan. Yun ang ibig sabihin natin pag sinabi nating isang buo o isang buong numero at hindi po pwedeng kalahati o hindi po pwedeng portion lamang. Samantala, ang continuous data naman ay mga sukat na maaaring ma-express sa decimal o kahit anong halaga na tuloy-tuloy sa loob ng isang unit o kabuuan. Halimbawa, sabihin natin, sa height ng tao, 5.7 feet, sabihin natin 6.3 feet, or 6.5 feet. Pag halimbawa, sa bigat naman ng tao, yung weight o yung mass, no? Sabihin natin 45.5 kilos, o kaya naman 50.3 kilograms, o kaya naman sabihin natin 55.7 kilograms. Kung napupunan ninyo, may butal. Ngayon, sabihin natin, pwede rin doon sa time spent na ikaw ay nag-aral ng mga subjects, no? O sabihin natin, sa math, nag-aral ka 3.5 hours. Sa science, 2.5 hours. Sa English, 1.5 hours. Yung mga ganong example. Ngayon ang tanong, Teacher Ray, bakit kinakailangang malaman ang difference ng dalawa? Kinakailangan mong malaman ang pinagkaiba ng discrete at continuous data para alam mo rin kung paano mo i-analyze yung data na hawak mo. Kasi sa klase ng data na hawak mo, doon nakasalalay kung ano ang statistical tool na gagamitin mo. No? Ngayon, pag halimbawang mali ang pag-analyze mo sa data mo, most likely, mali ang result mo. At pag mali ang result mo, mali ang interpretation. Basta tatandaan nyo lang, pag sinabi nating discrete data, ito ay isang buo o hindi kalahati, hindi 3/4, hindi po pwedeng magkaroon ng decimal point or expression in decimal point. Ngayon, pag sinabi naman natin continuous data, ito yung po pwedeng kalahati, may decimal point, o sa Pilipino, yung tinatawag natin pwedeng may butal. Nawa ay may natutunan kayo sa episode na ito mga kabibo. See you next video.